isang kwento. No? Yan. Magsimula po tayo sa isang kwento ng isang babaeng Kristiyano. Meron po isang babaeng Kristiyano na nagkaroon po ng malubhang karamdaman. No? Nagkaroon po siya ng malubhang karamdaman. At binigyan po siya ng taning ng mga doktor. 1 to 2 months na lang yung tatagal niya. Yung kanyang buhay. At yung babaeng Kristiyano na ito, naalala niya yung kwento sa Biblia na si King Hezekiah. Matatagpuan po natin yun sa ikalawang hari sa Biblia. Si King Hezekiah po ay nagkaroon din ng ganong karamdaman, no, malubhang karamdaman. At si King Hezekiah ay nanalangin po siya sa Panginoon. Umiyak siya sa Panginoon, nanalangin siya ng marundob sa Panginoon. At binigyan ng Panginoon ang kanyang panalangin. At binigyan o pinagkalooban pa siya ng Panginoon ng 15 years sa kanyang buhay. At naalala po yun ng babaeng Kristiyano. At kaya ganoon din po yung ginawa ng babaeng Kristiyano. Nanalangin siya ng marundob sa Panginoon, umiyak siya sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, pagkakalooban pa kita ng 15 years sa iyong buhay. No? Blessing, di ba? 15 years pa ay pagkakaloob ng Panginoon sa kanya. So sa tuwa ng babaeng Kristiyano, ay in-enjoy niya yung bawat araw sa kanyang buhay na binigay sa kanya ng Panginoon. Isang araw, nagpunta po siya sa salon. Yan. Nagpunta po siya sa salon. Nagpa-Brazilian po siya. Yan. Medyo related po tayo. Nagpa-Brazilian po siya. Nagpabatak ng mukha. Tama ba yung term? Batak. Nagpabatak ng mukha. Nagpa-microblading ng kilay. Tama? Nagpa-microblading ng kilay. Ano ba? Nagpa-spa. No? Kung ano pa yung ginawa niya. Nagpaganda ng mukha. Ng physical na kaunyawan. Itong babaeng Kristiyano ito. In-enjoy niya yung kanyang buhay. Bawat araw na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaso, paglabas niya ng parlo, yung babaeng Kristiyano, pero dumadaan na mabilis na truck. No? Rumaragasa. At nabangga yung babaeng Kristiyano. Sa kasamang palad, itong babaeng Kristiyano na ito ay siya po ay namatay. Siya po ay namatay. Pagdating po niya sa kabilang buhay, nakita sila ng ating Panginoon. Sabi ng babaeng Kristiyano, Lord, bakit? Sabi mo sa akin, pagkakalooban pa ako ng 15 years sa aking buhay. Pero bakit namatay na ako? Sabi ng babaeng Kristiyano. Sabi ng Panginoon sa kanya, ha? Ikaw ba yan? Hindi kasi kita nakilala eh. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi kasi kita nakilala eh. Nakuha niyo po yung point? Ha? Ang point po ng lesson ng kwento, hindi lang po dapat mukha ang binabago po natin kung isasabi ng bagong taon. Kundi, yung ating mga buhay, yung ating pagkatao, yung ating pag-uugali. No? Bago nga yung kilay mo, pero yung ugali mo, masama pa. Diba? Wala rin pong sense yun. No? Diba? So yung mahalaga po, ang binabago po natin yung ating mga buhay. No? So sa umagang ito, tayo pong lahat ay pinagpala sa umagang ito. Amen? Kasi nagising pa tayo eh. Buhay pa tayo sa umagang ito. Kaninang umaga, nagising pa tayo. Blessing po yan. Sabi nga, every gising is a blessing. Blessing po yan ng Panginoon. Kasi nagising pa tayo. Salamat sa Panginoon dahil buhay pa tayo, malakas pa tayo, malusog tayo, at hindi po tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. No, hindi po nagkukulang ang ating Panginoon sa atin. Kaya marapat lang po natin ibalik sa Panginoon yung pabulit pa sa salamat. No? At so umaga ito dahil 3 days na lang, diba? Tama?
bagong taon na, meron pong paalala sa atin, salita ng Panginoon. No? Sa darating po na taon, bagong taon, sa 2025, ang paalala po nito, una, tandaan po natin mga kapatid, ang kasaganaan ng buhay ay hindi po nakadepende yan sa dami ng ihahanda mo sa bagong taon. Tama po ba? Hindi po yan nakadepende kung gaano karami ang i-prepare mo na pagkain. Yan po kasi ay tradition lang po natin bilang mga Pilipino. Kasi ang tinuturo po sa atin ng tradition ay dapat sagana ang mesa mo sa bagong taon para sagana rin yung buhay mo sa pagdating ng bagong taon. Diba? Ganun po yung tinuturo sa atin ng tradition eh. No? Dapat sagana yung mesa natin para sagana rin yung pagdating ng bagong taon sa ating mga buhay. Ganun po yung tinuturo sa atin. No? Hindi po yan totoo mga kapatid. Huwag po tayong maniwala dyan. No? Actually, baka nagagalit pa yan. O nagagalit pa ang ating Panginoon kapag ganun po yung ginagawa po natin. Pansinin po ninyo, kapag bagong taon, marami ang nasasayang na pagkain. Tama? Marami ang napapanis na pagkain. Diba? Yung spaghetti, di ba? Madali mapanis yan eh. Kinabukasan, kung hindi mo may re-rep yan, mapapanis ka agad yan. Maraming nasasayang pagkain. At ayaw na ayaw po ng Panginoon na tayo po mga tao ay nag-aaksaya ng pagkain. Kasi blessing yan ng Panginoon sa atin. Kung maalala po ninyo sa aklat po ng John chapter 6, nung nagpakain ng ating Panginoon Jesus sa mga tao, sa 5,000 katao, no? Feeding of 5,000. Ano po yung mapapansin po ninyo? Marami ang sumobra, di po ba? Sa John chapter 6 verse 12, sabi doon, sa John chapter 6 verse 12, at sabi rito, pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tipunin ninyo ang lahat ng natira para walang masayang. Diba? Ang linaw po na ayaw po ng ating Panginoon ang nag-aaksaya ng pagkain. No? Ayaw po niyan. So, sa darating po na bagong taon, mag-prepare lang po tayo. Kung marami i-prepare natin, open po yung bahay po namin. Pwede po kayo magdala para tutulungan po namin kayo mag-upos ng pagkain. Para wala maasaya, di ba? Ha? Kaya? Oo, open po yung matahanan po namin sa bagay po na yan. Wala pong masayang ng pagkain. No? Dahil ayaw po ng ating Panginoon ang nag-aaksaya po ng pagkain. No? Pangalawa, huwag po natin iaasa sa mga bilog-bilog. Marami na makakarinig ito. Yung bilog-bilog ang blessing ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Dahil po mga Kristiyano, hindi po tayo naniniwala sa mga bilog-bilog na yan. No? Kasi binibilog lang po tayo sa palas. No? Marami ng baka mamaya kumuha po tayo, kukorte po tayo bilog. No? Bilog na prutas. No? Pati yung pagkain po natin, even yung pagkain kanin natin, binibilog natin eh. No? Puro bilog. No? Kasi paniniwala po ng maraming mga tao, swerte daw yung bilog sa bagong taon. Diba? Ganun po yung paniniwala po ng mga karamihan ng mga Pilipino, lalo higit yung mga hindi Kristiyano. No? Mga naniniwala sa swerte sa mga bilog-bilog. Tandaan po natin mga kapatid, wala pong salitang swerte sa isang Kristiyano. Amen? Huwag po tayong magdedepende sa mga bilog-bilog na yan. Magdepende po tayo sa Panginoon. Ang faith po natin sa ating Panginoon, hindi sa mga bilog-bilog na yan. No? Yung iba po kasi ay nangungumpleto pa sila ng prutas eh. Ilang kinds of fruits? Ha? Ay,
Well, tingnan nyo. Siguro taon-taon talaga ginagawa niya yun. Ano? Alam po natin, 12 kinds of fruits eh. Yung pinipprepare po natin, no? Huwag po tayong maaasa dyan. Huwag po tayong magdidepende sa mga paniniwala po na iyan, no? Dahil pangalan po yan sa tanas. Magdidepende kasi tayo sa bagay na yun, sa mga bagay na korpaswerte. Imbis na sa ating Panginoon tayo magdepende. No? Pangatlo, yung pag-iingay. Yan. Diba? Hindi po nakadepende ang pag-iingay sa blessing ng Panginoon. Diba? Dito po sa lugar po natin, yung ba, nagpapalit po ng mga tambucho, ng mga motor, maiingay, di ba? Nag-o-open. No? Ano po yung purpose kung bakit nag-iingay tayo? Ito yung sasabit ng bagong taon. Ha? Para daw maalis yung malas. Patay tayo dyan. Para maalis daw yung malas sa bagong taon. No, nag-iingay tayo para maalis yung malas. No, ganun po yung tradition po natin eh. Ganun po yung paniniwala po natin bilang mga Pilipino para maalis yung malas. In fact, katunayan yan, marami pa nga ang minalas. Sasabi ng bagong taon. Kasi ang daming na perwisyo sa ingay po ng mga tambucho, mga nagpapaputok, nagpaboboga. No? Gusto mo nang mamahinga pero diba? Ang iingay. Dami pong maiingay. Marami po ang perwisyo. Even sa pagpaputok. Diba? Marami po ang minalas. Dahil naputokan po ng kamay. Diba? Nung kagabi po, meron pong sa 24 oras, meron silang sinampulan na manikin. Tapos, sinunod nila yung plapla ba yun? Sa manikin. At pinasabog nila sa kamay. Ang nangyari, yung kamay ng manikin, natanggal yung isa. At ganun daw ang mangyayari sa isang tao, mapuputokan ang plapla. So, yun po yung totoong minalas. Hindi po yun. Huwag po tayo maniniwala sa mga paniniwalang kapag nag-iingi tayo ay para maalis yung malas. No? Pwede naman po natin sa lubong yung bagong taon na tahimik, di ba? Payapa tayo. Kami po, bilang patotoo po, kami mag-asawa o kami pamilya, kapag po sasapit yung bagong taon, yung mag-12 na, ay gagawin po namin, kaming pamilya ay mananalangin po kami sa Panginoon. Ganun po yung ginagawa natin. Pag-pray kami sa Panginoon, Lord, salamat sa another year na pinagdala niyo sa amin. Sa 2024, pag-iingat nyo, pagkabay ninyo, sa mga provision ninyo, sa mga blessing. Diba? Yun yung dapat eh. Na tamang pagsalubong natin bilang mga Kristiyano, lalo bilang mga mananampalataya na po tayo. Tahimik, payapa. At nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. So yung po yung tamang dapat na response po natin, pagsalubong po natin sa bagong taon bilang mga Kristiyano. No? Ngayon po magbabagong taon na, meron po kong bad news and good news sa atin. Unahin na po natin yung bad news. No? Ang bad news po sa atin, wala po tayong magagawa para baguhin ang nakaraan. Amen? Hindi na po natin, wala na po tayong magagawa sa mga nakaraan po natin. Sabi nga, past is past. Nakaraan is nakaraan. Wala na tayong magagawa kasi matapos na po yung 2024. Matatapos na yung 2024. Hindi na natin mababalikan yung mga nakaraan. Close book na po yan. Ang 2024 ay magiging isang alaala na lang po sa ating mga buhay. Sabi nga po ng isang kanta, kung may babalik ko na. Diba? Ano na yung kanta na yan? Ang dating ikot na mundo. Diba? Sabi pa ng isang kanta, ang nakalipas, hindi na maaaring balikan. Nakakakit sa ating birthday.
hindi na po natin maaaring balikan yung nakalipas na panahon. No? Yung po yung values. Hindi na po natin kayang balikan yung nakalipas. No? Ito po yung good news. Pwede po tayong matuto sa ating nakaraan. Meron pa po tayong pagkakataon na baguhin, ayusin, at itama yung mga pagkakamali po natin sa ating pong mga buhay. Kaya mga kapatid, ngayon po magbabagong taon, simulan po natin ng tama ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Para sa uli, wala po tayong pagsisisihan sa ating pong mga buhay. No? Kaya marami pong mga tao, kapag New Year, nagkakaroon po sila ng mga New Year's resolution. Yan. Nagkakaroon po tayo ng New Year's resolution. No? Kasi gusto po nilang simulan ang kanilang buhay ng maganda at tama. No? At ayon po sa survey, ako po kasi mahilig akong manood ng Family Feud eh. Yan. Ayon po sa survey, ang top 5 resolution o New Year's resolution po ng mga Pilipino ay number 1, yung travel more. Yan. Gala pa more. Yun po yung New Year's resolution po ng iba. Gusto ko makapunta sa Tugigaraw. Yan. Kasi Tugigaraw naman ako pumunta. No? Ako po, ang gusto ko pumapuntaan yung bansang Israel. Ako yung pangarap ko yan eh. No? Papuntaan yung Promised Land. Saka yung Egypt. Yung dalawa na yan. Yun po yung pangarap kong mapuntaan yung lugar na yan. Israel saka yung Egypt yung dalawa na yan. No? Number 2, to make more money. Magtitipid na ako. Karaniwan yung po yung mga New Year's resolution po natin eh. Magtitipid na ako. Sabi nga po natin sa ating mga tabi, narinig ko na yan eh. Magtitipid na ako. No? Number 3, to spend more time with family. No? Magtitipid na ako, maglalaan na ako ng oras sa aking pamilya. Maganda po yan. No? Ang pang-apat, yung healthy lifestyle. No? Magiging healthy lifestyle na ako. Pang-5, to lose weight. No? Magdadayet na ako. Magpapapayat na ako. Narinig ko na rin yan eh. Magpapapayat na ako. Tapos kinabukasan. Ang daming kinain na ruwan. Pero dapat, no, sa ating mga Kristiyano, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, ito po yung dapat nating maging New Year's resolution po natin mga mananampalataya. Ito po, gumawa din po ako ng 5. Una, magiging on time na ako sa pagdalo ng church. Ayan. Marami naka-smile ah. Magiging on time na ako sa pag-attend ng church. Ako po personally, nalilid din ako. Nalilid din ako namin ko po yan. Kaya, para sa ating po lahat yan, no? Maganda na New Year's resolution na po natin yan bilang mga Kristiyano. Magiging on time na ako sa pag-attend ng church. Diba sa ating trabaho, lagi tayong on time eh. Diba? Ayaw natin malit sa ating mga trabaho kasi magagalit ang ating mga boss. Diba? Pero bakit sa church natin, pag-attend po natin ng church, parang hirap na hirap tayo umattend on time. No? Lalugit ang pakikipagtagpo tayo sa mga hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon na nakakatagpuin po natin. Diba? Nakakaya po sa Panginoon. No? Kung sa presidente ngayong imimit natin, baka mas madaling araw pa lang, nandito na tayo eh. Diba? Lalong higit sa Panginoon po natin. No? Dahil ang ating Panginoon, kataas-taas ng Diyos, nagligtas sa atin sa tiyak na kapamaran sa upin ng impyerno. No? Lalong higit sa ating Panginoon. Dapat magiging on time na tayo
sa pag-attend ng church. No? Pangalawa, magkakaloob na ako para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Diba? Sigla pa rin yung magkakaloob na ako para sa gawain ng Panginoon. Diba? Alam po ninyo, napakalaking bagay yung pagkakaloob po natin para sa gawain ng Panginoon. No? Alam niyo po yung month of December natin, yun po yung pinaka makaraming gastos natin. No? So kung lahat tayo nakakaloob para sa gawain ng Panginoon, tumutulong sa gawain ng Panginoon, hindi po mabibigitan yung iglesia po natin sa mga expenses po natin para sa gawain ng Panginoon. Diba? Yung Christmas fellowship po natin, diba? Daming nag-enjoy. Nag-enjoy po ba tayo? Christmas fellowship po natin. Ang daming blessing ng Panginoon na natanggap po natin, no? Sa ating Christmas fellowship. No? Pangatlo, regular na ako ma-attend sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Regular na ako ma-attend o dadalo sa mga gawain ng Panginoon. O sa mga, sa mga gawain ng Panginoon. Hindi po sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, sa mga gawain ng Panginoon, marami po yan. No, meron yung prayer meeting, di ba? May family devotion, meron care group, ano pa? Marami pong gawain ng Panginoon, hindi lang po yung pagsamba. So dapat, maglaan po tayo ng time po natin. O maging regular po tayo umaten sa mga gawain ng ating iglesia, gawain ng Panginoon. Napakaalaga po niyan, mga kapatid. Yung po yung usos ng Panginoon sa atin yan. Umaten tayo ng prayer meeting, family devotion. Bakit? Bakit yan ang tuto sa atin ng Panginoon? Para tayo ay di natin alam mo, tayo lumago sa ating spiritual na pamumuhay. Spiritual na buhay natin para tayo lumago. Yung po yung reason kung bakit po tayo umaatin ng gawain ng ating Panginoon. Napakalago po niya. Kahapon, na-press po kami mga kapatid na watin na mensahe. Oh, ganda ng mensahe ng Panginoon. Sa dalawang speaker na ginamit ng Panginoon. Napakagandang message. Talagang pinagpala kaming lahat. Kami mga dumalo ng mensahe. Personally, yung topic po kasi doon yung community and family. Ibig sabihin, ano yung magiging magandang pagkatoo mo? Diba? Tama ba? Sa iyong pamilya and even sa community, sa inyong lugar, sa iyong kinaroroonan. Diba? Napakaganda po ang mensahe ng Panginoon sa araw po, kahapon po. So yung pang-apat, magpa-participate na ako sa mga ministries ng church. Yan. Ito yung dapat maging resolution po natin mga Kristyano. Magpa-participate na ako sa mga ministries ng church. Lalo hindi, kung meron pa ang kailangan sa iglesia, for example, nangailangan Sunday school teacher dito, at meron ka namang kapasidad na magturo, bakit hindi ka mag-participate? Meron kang maluwag ng oras. Diba? Hindi ka mag-participate sa ministries ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Diba? Meron pa ang kailangan dito. O, kailangan ng projectionist. O, wala pa tayo pa. Meron kang kailangan sa ganitong bagay. No? At meron kang kakayahan sa bagay na iyon. Bakit hindi ka magpagabi sa Panginoon? Mag-participate ka. Kasi hindi ka malulugi pag yung buhay mo, yung kakayahan mo, ginamit mo para sa Panginoon. No? Hindi po tayo lugi sa bagay po na iyon. Panglima, iiwasan ko na ang pagiging matampuin. Praise God. No? Amen? Amen? Alam mo na ang pagiging iiwasan ko na ang pagiging matampuin. Praise God sa ating po iglesia. Alam na po matampuin. Amen po ba? Amen? Amen?
wala na matampuin sa akin. Iiwasan ko na pag-ibig matampuin. Kasi bilang mga Kristiyano, dapat po makapal na tayo. Sabihin, maging ano tayo? Ano tawag doon? Ha? Ano? Matured na, tama? Bilang mature na sa pananampalataya, lalo higit mga makatagal na tayo mga Kristiyano, dapat nakikitaan po tayo sa hindi mature. No? Nagiging ano tayo, open rebuking, ganyan. Diba? Marunong tayo tumanggap ng pagpapayo o yung pagtutuwid. Yan, yung tamang term na yun, yung tamang pagtutuwid o tamang pagtanggap ng pagtutuwid sa atin. Kasi para sa ating din yan, para sa ikalalago po natin, ikamamature natin bilang isang mananampalataya. Amen? So, yun po, yung 5 Christian New Year's resolution po natin bilang mga Kristiyano. Oh. Sabi nga po naman, Jeremiah chapter 7, verse 5 to 7, sabi rito, baguhin na ninyo ng lubusan ang inyong pag-uugali at pamumuhay. Tratuhin na ninyo ng tama ang inyong kapwa. No? At huwag na ninyo apihin ang mga dayuhan, ulila at mga byuda. Huwag ninyong papatayin ang mga walang kasalanan. At huwag kayong sumamba sa ibang mga Diyos na siyang magpapahamak sa inyo. Verse 7, kapag ginawa niya ito, patuloy ko kayong patitirahin sa lupain ito na ibinigay ko sa mga magulang ninyo magpakailanman. Pansinin po ninyo yung talata na binasa po natin. Sabi doon sa verse 6, pakibalik natin, huwag kayong api o huwag na ninyong api ng mga dayuhan, mga ulila, mga byuda. Huwag ninyong papatayin mga walang kasalanan. Huwag kayong sumamba sa ibang mga Diyos. Diba? Sa mga Diyos-Diyosan. Ito po yung paalala ni Propeta Jeremias sa mga Israelita mga panahon po na iyon. Nagbigay po siya ng babala sa mga Israelita. Na huwag na silang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. No? Sabi po dito, may mga rebulto po tayo sa mga Bible. Mamaya mga Kristiyano na po tayo, pero may mga ano pa tayo, di ba? Mga rebulto po tayo sa mga katahanan po natin. No? Sabi ng salita ng Diyos, huwag natin o huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang ating Panginoon ay isang mapanibugong Diyos. Siya lang dapat ang ating sinasamba. Wala na pong iba. No? Yun po yung paalala ni Propeta Jeremias sa mga Israelita ng mga panahon po ninyo. No? At ang sabi po sa 1 Timothy chapter 4, verse 8, sabi rito, sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting na idudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay, hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Sabi ng talata, ni Apostol Pablo, sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, di ba? Tandaan po natin, ang pag-exercise maganda yan. Di ba? Ang healthy living, maganda po yan. Yung pagsusumba, maganda po yan sa katawan po natin. Tama? No? Yung pagsali sa sports, sa basketball, maganda po yan. Pampalakas po yan ng katawan. No? Pampalakas po yan ng immune system. Pero sabi ng sabi ng Apostol Pablo dito, may mas mabuting na idudulot ang pagsasanay sa kabanalan. Diba? Pero mas maganda yung naidudulot ang pagsasanay sa kabanalan. Sabi ng Apostol Pablo, kung maganda yung pag-exercise, yung pagpapaganda sa ating kalusugan, lalo higit, yung ating spiritual na buhay. Sabihin, kailangan mo
lumago sa iyong spiritual na buhay. Magbasa ng Biblia, umatay sa gawain ng Panginoon para ikaw ay lumago. Yun po yung pagsasanay sa kabanalan. Yun po yung sinasabi doon ng salita ng ating Panginoon. Yung pagsasanay sa kabanalan. No? At sabi po sa Roma chapter 6, verse 1 to 4. Sabi rito, ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy pa tayo sa kasalanan para lalo madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Verse 2, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Verse 3, hindi ba ninyo alam na noong binautismohan tayo kay Kristo Jesus o kay Iso Kristo, nangangulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Verse 4, kaya nung binautismohan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Napakaganda po ng paalala po ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 6 verse 1 to 4. Isa na tayong bagong nilalang. Diba? Sabi nga sa text verse natin kanina, no? Simula nung tayo sumampalataya sa ating Panginoon, isa na tayong bagong nilalang. Wala na yung dati nating pagkatao. Lahat ay bago na. Isa na tayong nakatawag sa ating born again eh. No? Born again, ipinanganak na tayo muli. Hindi sa laman, kundi sa spiritual. So yun po yun. No? Bilang mga Kristiyano, isa na po tayong bagong nilalang. No? Dahil sa ginawa po ng ating Panginoon Hesus Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. No? Mga kapatid, ang dami po natin gustong baguhin sa buhay po natin kapag sumasapit po ang bagong taon. Ang dami natin gustong baguhin. Pero bakit hindi po natin magawa na magbago? Hindi po natin magawa, di ba? Ang dami natin gustong baguhin sa buhay po natin, pero bakit hindi natin magawa? Unang reason. Una, number 1, ang iba ang gusto mong baguhin. Diba? Yung katabi mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, yun po yung gusto natin baguhin. Imbes na ikaw muna, yung sarili mo muna yung baguhin mo. Diba? Sarili mo muna yung baguhin mo. Tapos, yung iba na, yung dapat baguhin. Dapat yung sarili mo muna natin yung baguhin po natin. Kasi nasabi yung pinapayuhan mo na magbago yung kapitbahay mo, pero ito, hindi ka pa rin nagbabago. Diba? Napakahirap po, no? Para tayo nalalamin lang po. Bumabalik po sa atin yung ating sinasabi. No? So, point po dito, baguhin mo natin ang sarili, susunod na yung iba. No? Pakisabi nga po natin sa ating mga kapatid, magbago ka na. Kasi magbabago na rin ako. Yan. Pangalawang reason kung bakit hindi natin magawa magbago. Nasa isip mo lang ang pagbabago. Okay? Nasa isip lang po natin ang pagbabago eh. Nandito lang po, pero walang action. Hindi po natin ginagawa. No? Hindi po natin ginagawa. Yun po yung kaya nahihirapan tayo magbago. Yun po yung reason. Nasa isip lang po natin ang pagbabago. Pero hindi po natin ginagawa. Diba? Gusto po natin isang bagay pero hindi mo naman ginagawa. May mangyayari ba? Wala, di ba? Ano mangyayari? Kailangan mo umaksyon. Aksyon agad. Para makapagawa mo yung isang bagay. No? Pangatlo, ipinagpapabukas natin ang pagbabago. Diba? Ipinagpapabukas po natin ang pagbabago. Sinasabi mo na magdadiet ka na. Pero nung merong masarap na pagkain, merong lechon, ay, bukas ako magbabago mga gano'n magdadiet. Diba? Ganun yung ginagawa natin eh. No?
may lechon, masarap yung pagkain, nakain. Ay, bukas na ako magda-diet, sa kanay diet na yan. No? Ipinagpapabukas po natin yung pagbabago. Kaya po walang nangyayari. No? Pang-apat, marami tayong palusot, no? O alibay. No? Eh, sinabat, 30 minutes ang late na eh. Ako, 5 minutes na eh, 1 minute ang late na eh. But, late is late, di ba? Late is late. Kahit 1 minute yung late mo, late ka pa rin, di ba? Diba? Marami tayong alibay, marami tayong palusot, no? Sa Panginoon, no? Kaya nangyayari, walang nangyayaring pagbabago. Eh, yung iba naman, nalilate sa oras eh. Lumarating, message. Okay. Sarili po natin, mga kapatid. Tandaan po natin, personal yung relasyon po natin sa Panginoon. Personal po yan. No? Pang-lima, natatakot kang kunin agad ni Lord. Alam niyo yung kantang, good boy, ang balik mo naman, sana kunin ka na ni Lord, good boy. Diba? Yung mga kantang ano na yan, yung mga believer yan, paniniwala na yan. Sobrang balik mo naman, maaga kang kukunin ni Lord yan. Yung mga barkada ko po gano'n, wala kang bisyo. Maaga kang kukunin ni Lord. Sabi sa akin. Tandaan po natin, biblical po yan. No? Sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Sabi rito, verse 2, igalang mo ang inyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaong sa lupa. Sa ibang salin po, upang umaba yung buhay mo. Tama? No? Pagka nirespeto po natin yung magulang po natin, pag mabait po tayo sa mga magulang po natin, yung favor ng Panginoon nasa atin. Amen? Pagkakalubang ka ng Panginoon, hindi kapatid, mali yan. Pero bakit mayroon akong kilala, mabait naman. Pero bakit maagang kinuha ni Lord? Tandaan po natin mga kapatid, may kanya-kanya na po tayo pinirmahan na kontratas para sa Panginoon. No? Pero madalas, ang favor ng Panginoon sa mga taong iginagalang yung kanilang mga magulang. Diba? Sa mga mababait, no? Mga namumuhay ng matuwid, lumalakad na naayos sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Yung favor ng Panginoon, nandiyan. Hindi po ko naniniwala pag masamang damo, mahirap mamatay. No? Pag masamang damo, mahirap mamatay. Hindi po ko naniniwala doon. Biblical po tayo. Pag magpapait kasi yung mga magulang, mabuti kasi yung mga magulang, yung favor ng Panginoon, nasa sa iyo. Yun po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, bilang conclusion po, hoping and praying po sa paglipot po ng bagong taon, nawa po magkakasama pa rin po tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So umagang ito, naway pinagpala po tayo ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat and advance Happy New Year, mga kapatid. Palakpakan po natin ating Panginoon.